Dito sa video ituturo ko po sa inyo kung ano pong mga halaman, no, pwede ho nating itanim sa ganitong panahon na mainit. So yun, para meron ho tayong pag-aabalahan habang tayo ay nasa ating lugar, sa ating bahay, sa ating tahanan, no, o sa ating garden, o sa ating farm. Pinasok ko, in-insert ko itong video na to kasi maraming nagtatanong sa akin kung anong magandang itanim sa ganitong season, sa ganitong buwan na mainit ang panahon. So unang-una, titingnan ho natin yung mga halaman na mas madaling ma-harvest at shallow rooted plants, no? Kasi mainit ang panahon, so kailangang mabilisan lang po ito. At syempre, pag tayo may balak na magtanim, asahan ho natin na meron ho tayong sapat na supply ng tubig. So kung alanganin po yung supply ho natin ng tubig, so I advise po na wag na lang po muna na magtanim kasi masasayang lang po yung ating oras, pagod, pera. Wala ho tayong mapapala gawa ng hindi ho makasurvive ang tanim pag naitanim tapos hindi ho natin mapatubigan gawa ng kulang o wala ho tayong pandilig. Kaya magtanim na lang po muna sa bahay, no, sa likod ng bahay, sa garden, no? Kasi pwede naman na naka-container gardening ho tayo kasi shallow rooted. O, napakadali lang naman pong itanim. Kahit ho na nasa urban po kayo, is pwede po kayo magtanim pa rin na naka-bottles lang kayo, naka-container. Yung urban gardening setup, yun po yung gagawin nyo po. So, check nyo na lang kung ano pong halaman na mas appropriate, no, na mas pwede, mas suitable na itanim sa inyo base doon sa akin pong babanggitin na mga halaman na pwedeng itanim sa ganitong panahon na mainit. So, again, I expect na meron po kayong patubig kung kayo magtaniman ng outside sa talagang field, sa open field. Pangunahing pangangailangan natin is yung water supply ho natin. So, unang-una ay ito pong pichay, mga mustasa. Kasi shallow rooted at within 30 to 35 days ay pwede nang harvestin. Mas lalo kung inyo pong i-adapt o i-apply yung practice ng mga Ilonggo farmers, which is akin na pong na features ho dito. Yung pagtatanim ho nila ng pangmaramihan para ho silang nagpunla, which is ang kagandahan doon, matagal yung harvesting period. Mabilis lang din makapag-harvest, no? Pagkalipas lang po ng 2 to 3 weeks, makapag-harvest na. Kasi sa sobrang dami ng seedlings, kasi para nga siyang punla. Kung ano muna yung maunang lumaki, yun po yung harvestin. Since yung natatabunan, pag yun naman ay ma-expose sa araw, tapos yun, makapag-expand na siya, pag siya ay makalaki, siya na naman yung next na harvestin. Matuloy-tuloy yung harvesting natin. Pero maliliit lang pong halaman, which is swak na swak pag tayo nagtanim. Lalo kung ang gusto natin is maliliit na halaman, fresh young plants o leaves, di ba? So depende na po 'yon sa ating pong gusto. Which is ito ina-advise ko po lalo pag nasa urban ho tayo. Nang sa ganun, hindi na po tayo mahihirapan pa. Tuloy-tuloy yung harvesting natin. Tapos isang beses lang ho tayo magtanim. So at hindi rin tayo mag-worry na baka tumanda o mag-mature na yung ating tanim kasi dahil nga natatabunan yung ibang punla o ibang tanim. So hihinto muna siya sa pag-develop o pagtubo. Kasi syempre grabe yung competition dito, yung space, yung nutrients sa tubig, sa sunlight. So tsaka lang siya mag-develop once na exposed na siya sa araw at the same time. Is kumbaga maluwag-luwag na yung space. Kaya habang siksikan pa yan, andun talaga yung nutrients o lahat ng competition na nangyayari. Kaya meron talagang isa o dalawa dyan na mauuna na lumaki. So yun po unang harvestin. Then yun, tuloy-tuloy na. Then yung kasunod naman, yun naman ang lalaki. Kaya yung paraan nito is interval lang ng isang araw, harvesting na. Maganda rin po na magtanim ho tayo ng kale. No? Kahit ano pong variety, yung makulot, yung Chinese kale or Chinese broccoli, which is ito po isang uri o kapamilya po ng mga crucifers, no? Mga broccoli, cauliflower, cabbage. Yan. So ang kale po, napakatibay nito sa mainit na panahon. Actually, kahit anong season o anong buwan, pwede ho nating itanim ito. Kahit sa tag-ulan, ay matibay po talaga ang kale. So dagdag ba nito, ang kale ay matagal ho natin mapapakinabangan dahil pag tayo ay nag-harvest nito, dahon lang, no? It's a leafy vegetable. So yung dahon nilang po yung ating haharvestin. So yun po yung ating pwede nating gulayin, pwede nating gawing juice, no? I-blend natin, isama sa ibang mga gulay like pepino, carrots, no? So, beets. And then mataas ho sa vitamins ang kale. Tinatawag nga itong superfood.
dahil nga ho sa taglay nito mga nutrition value nito na maganda ho sa katawan ho natin, lalo na sa vitamin C, which is kailangan ho natin yan ngayon para mapalakas yung ating immune system, no, against ditong sa coronavirus. At ganoon din po sa ibang crucifers like cauliflower, broccoli, and cabbage, mataas din po sa vitamin C. But then yung mga halaman na yon ay kailangan po na medyo malamig-lamig yung temperatura, so hindi po kakayanin pag magtanim mo tayo ng ganitong panahon na mainit. Kaya kale na lang ho yung atin pong itanim, at yun, isama ho natin sa ating listahan. Maaari din po tayo magtanim ng lettuce, kasi ang lettuce nga naman napakadali lang ho harvestin, no? After 3 weeks o isang buwan pinakamatagal ay pwede na ho nating harvestin. Habang bata pang lettuce, mas masarap itong kainin. So yun nga lang, kailangan ho nating i-consider yung sobrang mainit ang panahon, dahil pag masyadong mainit nga naman, maapektuhan po yung lasa ng ating lettuce, no? Papait po yung lasa. Kaya mas advantage kung meron ho tayong greenhouse, sa ganun control po yung temperatura, no? Mababawasan po yung sobrang init. Sa ganun hindi ho maapektuhan yung pagtubo at saka yung lasa, no? Yung quality. Ngayon kung wala ho tayong greenhouse, pwede naman po tayong magtanim pa rin doon sa open field. Basta meron ho tayong pang cover dito, tulad ng shed net, like 50% or 70%, para mabawasan ho talaga yung init, no? Maliliman po yung ating lettuce. And then maintain po talaga sa pagdilig, no? Iwasan na matuyuan po yung lupa. Next ay itong radish. Kasi radish is may 50-55 days, no? 2 buwan, ay pwede na ho siyang ma-harvest. And then tolerant din ito sa init, no? Ganon din ang carrots. Although ang carrots aabutin siya ng 80-85 days, may 90 days, no? Pero shallow rooted pa rin ito. Kailangan lang talagang moist, kasi gusto ng mga halaman nito ang warm environment. Pero laging may moist yung lupa para yun sa pag-develop nung yung laman. Kaya continue pa rin yung ating pagdidilig, kaya hindi pwedeng wala tayong pandilig dito, no? At matibay din ito sa mga insekto. Kaya isa yun sa isama natin sa ating listahan. And then sibuyas, either sibuyas yung onion bulb or yung sibuyas dahon, o yung mga green onions, leeks, or scallions, whatever, kung anumang pangalan, bunching onions, basta sibuyas dahon, no? Pag sibuyas dahon ang ating pong itanim, anytime, wala akong problema yan na tayo magtanim yan, kasi nanganganak ho yan, di ba? So yun lang ang ating itanim ulit. Pwera lang kung binhi pa, so ipupunla pa ho natin. It takes a month, no, bago tayo makapag-transplant. Din ano po yun, sensitive pa siya kasi maliit pa siya, so kailangan na talaga maintain yung pagpatubig. So yun po, at madali lang naman siyang buhayin, no? Kung meron na tayong existing na tanim ng sibuyas, tapos kung meron na itong yung anak na, no, yun na lang kunin natin at yung ating itanim, which is napakatibay nito sa mga sakit, no, at sa mga insekto. Ngayon kung ang itatanim ho natin is onion bulb, yung nagkakalaman ho talaga, so yun, gusto rin kasi nito na mainit ang panahon, no? Kaso nga lang medyo matagal-tagal, no? Although nga matibay nga ho siya sa mainit na panahon, pero kailangan pa rin laging napapatubigan, nadidiligan, laging may moist yung lupa. Lagi lang ho nating iisipin na wag ho nating hayaang matuyuan po yung lupa ng ating tanim. Yun lang po ang pinaka-guide. Kung inyo pong tinatanong kung anong oras o ilang beses so tayo magdidilig, so yun lang po, no? Nasa lupa po yung natin, yung guide natin. Lagi ho nating i-check yung lupa. Before pa matuyuan o mag-dry yung lupa, is makapagdilig na ho tayo. Hindi po maapektuhan yung growth and development ng ating tanim. By the way, yung sa sibuyas dahon, pwede ho nating itabi o isingit lang yan, no? Mga intercrop lang ho natin sa plat, no? O itabi ho sa ating mga tanim, kasi insect pest repellent po to. So nakatulong po siya para maitaboy po yung mga insect pest sa ating halaman. Like sa carrots, pwede ho nating itabi yan, kasi nare-repel niya yung major pest ng carrot, yung carrot fly, no? Din sa mga ibang halaman natin, so nakatulong siya para lalo na sa mga small and sucking insects. So, yun. So kahit saan pwede ho nating itanim yung sibuyas dahon. Pwede nating itabi sa lito, sa pichay. Yun, as a companion planting, yeah? Lalo kung organic yung approach ho natin sa ating pagtatanim. So maganda rin pong itanim ang kangkong, no? Yung upland kangkong o yung Chinese kangkong. Yun,
Kasi madali lang din siyang harvestin, and then napaka tagal ang buhay din ng kangkong, no? Nasa atin na 'yun kung after ng like isang buwan is bunutin na natin lahat or putol-putulin lang ho natin. So what I did always dun sa garden is pinuputol-putol ko na para talagang mag-sprout siya ulit, no? Pero pag commercial, no, o yung talagang pang production yung target natin, ang ginagawa ho lagi ng mga nagtatanim ng kangkong is sinasama nilang binubunot yung puno, yung ugat. Kasi nga po pagdating sa market, mas mabinta po yun, no? Kasi kitang-kita ng mga tao na talagang sadya siyang tinanim from the seeds, no? And then pwede ho tayong magtanim din ng mais, lalo-lalo na ang sweet corn. Yun, napaka-sweet. Kasi ano yan, 65 o 70 days makapag-harvest na. Since complete stage po ito ng isang halaman, no, dadaan po siya sa vegetative, flowering, and fruiting. So, kailangan na talaga ng sapat na tubig, no, and nutrients. Again, pag alanganin ho tayo sa tubig, ay huwag na lang muna tayo magtanim dito. But then, napaka gandang option, no? At isa sa ilagay ho natin sa ating listahan. Kung tayo nagtatanim outside o open field, ito pong sweet corn. Ang kagandahan din sa sweet corn is makatulong siya para ma-minimize yung soil borne diseases, no? Yung akin pong understanding dito is ina-absorb ng mais yung mga soil diseases. Kaya magandang pang crop rotation yung mga cucurbits after ng mais. Kaya tama-tama pag nagtanim mo tayo like last week of this month, so sabihin natin makapag-harvest ng last week ng May or first week ng June, so tamang-tama, medyo mababa ng temperatura, makapagtanim na ho tayo ng cucurbits. Speaking of cucurbits, no, ay iwasan muna natin magtanim po ng mga cucurbits plants, no, crops sa ganitong buwan na mainit, no, ang panahon. Kasi napaka-sensitive nito pagdating sa sobrang init at saka marami na kasing insekto like aphids, thrips, whiteflies, yung mga nabanggit kong insekto, mga carrier po ng virus yan. So yan, virus na naman. Wala akong gamot, wala akong pang chemical control para sa mga viruses, no? So kailangan lang kontrolin natin yung mga insekto. Kaso yung mga insekto na yan, pag ganitong panahon, sobrang dami nila, ang hirap din kontrolin. Gagastos tayo ng malaki pag tayo gumagamit ng chemical products. Chemical company lang ang yayaman dyan. Kaya hanggat maaari, iwasan na natin. Pwera na lang kung yung lugar nyo is parang isolated area, which is wala pang nagtanim ng cucurbits, no? Maganda yung patubig, and then eligible ka din talaga sa pagtatanim kung anumang cucurbit plants ang inyo pong itanim. Okay lang tayo magtanim bandang January, February, basta ang harvesting is March. Pero yung magtanim ng March, April, wag na po, kasi masasayang lang po yung ating pinagpaguran, lalo na masasayang lang yung ating kapital. So pwede ho nating itanim din itong solanaceous crops, itong talong at saka sili. Maliban na lang po sa kamatis kasi medyo mahina po yung tolerance at resistance ng kamatis against pest and diseases. Lalo pag masyadong maraming insekto like whiteflies, madali lang pong matamaan ng virus itong kamatis like TYLCV, which is yun yung common na sakit o virus ng kamatis. Doon na lang ho tayo sa talong at saka sili. Kung pansinin ho natin, mas matibay po yung puno, no, ng talong at saka sili kumpara po sa kamatis. So ibig sabihin matagal po yung buhay, and then mataas po yung tolerance, no, against drought condition. Kahit na mainit ang panahon, kaya ho nitong mag-survive. And based on my personal experience, matibay po yung mga green na talong natin pong itanim sa ganitong pong panahon na mainit, na talagang matibay. At isa pa sa kagandahan doon ay less po yung infestation ng shoot and fruit borer doon po sa talong. Kasi siguro iba po yung lasa ng talong, kaya hindi gaano po inuuod yung talong, which is yun po yung aking pong napansin. So depende na po yan kung ano po yung gusto natin, kung pang sariling konsumo lang, so try nyo na lang po itong green na talong, which is para sa akin is mas matibay kumpara po sa mga purple na mga talong o yung pangkaraniwang variety ng talong. And then okra, no, napakadali lang pong itanim ang okra, napakatibay din ho nito. So isa sa problema lang ng okra pag ayun may aphids na dumapo, so madali lang din, napakatibay din kasi ng okra. So ang kailangan lang ho talaga, no, matanggal ho natin, ma-maintain lang ho natin sa pagtanggal ng mga
ibang dahon, lalo kung masyadong mataba yung ating okra. So, yun. Pagdating sa init, napakatibay nito. Kahit nga hindi ho madiligan ang okra, survive pa rin. Pero, syempre, kung gusto ho natin na magiging maganda yung performance, so, kailangan kasama yon sa atin pong maintenance, no? Yung palaging pagdidilig, pag-apply ng tubig sa atin pong mga tanim. And the last but not the least na atin pong ilista, ito pong mga leguminous crops. So, marami po yan. Sitaw, bataw, patani, singkamas, sigarilyas, marami na. Munggo, yun, soybeans. Depende kung ano po yung gusto natin na itanim. So, yung palagi ko pong tinatanim, ito pong mga sitaw. Either full sitaw or bash sitaw. So, madalas kong ginagamit ito pag ako'y nag-crop rotation sa aking pong tanim na cucurbits, like halimbawa ampalaya. Kasi nga hindi naman po tayo pwedeng tuloy-tuloy sa pagtanim ng same plant like ampalaya, tapos andun po yung trellis. So doon ko pinapagapang yung sitaw doon sa trellis. So ang kagandahan doon, no, nakaka-relax yung lupa. So yung mga insekto at mga sakit doon sa ampalaya, so hihinto, mawawala. Dahil iba na pong halaman yung tinanim, like itong sitaw. So nakatulong para ma-recondition po yung lupa. So napakinabangan din yung trellis na akin pong ginawa. And then after ng sitaw, so pwede ulit ako magtanim ng ampalaya o iba pong cucurbits like opo, patula o ano pa man. Bukod pa sa sitaw, nagtatanim din ako ng yung Baguio beans. At saka sweet pea, no? Kasi matibay ho talaga sa init, mga heat tolerant, no? Mga drought tolerant na mga tanim. Ito pang munggo, itong singkamas, sigarilyas, napakatibay sa mga sa init. Kung papansin natin sa munggo, no, after ng palayan, sinasaboy na lang doon sa rice field, no? Hindi po niya napapatubigan. Baga yan po yung pampalipas, no, habang mainit pang panahon, habang wala pang ulan. So napakatibay po ng munggo. At ang kagandahan doon, yun na nga, makaka-relax po yung lupa. Kasi ang mga leguminous plant po ay mga nitrogen fixer plant, no? Kung alam na ho natin yan. So may kakayahan itong mga halaman na to na mag-absorb ng nitrogen from atmosphere. So sa stock nila sa ugat nila. So kaya nilang i-fertilize yung sarili nila. So at the same time, no, mapapaganda po yung mapapakondition po yung lupa. Kaya kung ano pong itatanim ho natin, no, after ng leguminous plant is makikinabang po sila. Like mais, like palay o mga gulay. And then ito ho talagang ginagamit doon po sa green manuring, kung familiar ho natin. So yung green manuring, ito yung paraan ng pagtanim ng leguminous plant. At ang pinaka-common dito itong munggo. So by the time na nasa flowering stage na yung halaman, araruhin po, no? Sayang kung iisipin, pero yun po yung purpose By the time na na-decompose na po yung munggo, yun na po, tataniman na po ng iba pong gulay o iba pa pong mga tanim. Yun ang isa sa paraan kung paano mapaganda ulit, no, ma-recondition ulit ang lupa sa natural na paraan. At pag gusto ho natin magtanim ng papaya, so maganda hong timing na tayo mag-umpisa na hong magpunla, no, ng papaya, kasi yung nursery period ng papaya seedlings is 45 days. So kung ang target natin na magtanim by June, no, first week, so mga bandang kalagitnaan ng April, so magpunla na ho tayo. Then kung makapag-transplant ho tayo ng first week ng June, so yun, expected ho yung harvesting natin is December, which is yun, mataas po yung demand ng papaya. So yun, sana nakakuha po kayo ng idea kung ano pong inyong gustong itanim, no, sa ganitong panahon na mainit. So depende na po yun sa inyo kung ano po ang gusto nyo, kung ano po yung pipiliin nyo na mas pabor sa inyo, mas convenient na itanim, mas madali na lang, no? At kung saang area kayo, kung kayo man ay nasa urban, nasa syudad, nasa bahay, kung paano yung setup ng inyong pagtatanim, naka-container, or nasa bukid kayo, nasa farm kayo, o makapagtanim kayo in open field, no? Tuloy-tuloy yung pagtatanim nyo. So yung po yung mga crops na maaari ho nating itanim na kaya ho makapag-survive sa ganitong panahon na mainit. Basta lang po na sapat po yung atin pong patubig. Ang sa ganun is maganda po yung result, performance ng ating tanim. So maganda rin po yung balik ng ating pong pag-aani.